So, mga paraan upang mabaliw at maghabol sa iyo ang isang lalaki. Yes, mga kamamay, may mga paraan po para mangyari yan. Yung tipong kabaliwan ka sa pag-iisip, maghabol ang lalaki sa iyo sapagkat ayaw kanyang mawala sa kanyang buhay. Yes, mga kamamay, alam ko na gusto niyo po yung ganitong klase ng advice, kaya huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment dito. So, mga kamamay, kung nagawa niyo na po yan, huwag na po natin masyadong patagalin pa yung topic natin ito at simulan na po natin ang video ito. So, ano nga ba yung mga paraan na maaari niyo pong gawin upang mabaliw at maghabol ng lubos sa iyo ang isang lalaki? So, number 1, subukang maging walang pakialam kung ayaw niyang magbago at ipakitang mas masaya ka sa ibang bagay. Yes, mga kamamay. Kung ang isang lalaki ay puro katoksikan ang nasa utak, kung puro katoksikan ang ginagawa sa inyong relasyon, hindi mo kailangang pilitin yan. Hindi mo kailangang pagbaguhin yan. Ipakita mo lang sa kanya na wala kang pakialam kung talagang matigas ang ulo niya. Ipakita mong wala kang pakialam kung hindi siya nagbabago. Ipakita mong wala kang pakialam kung sumusobra na siya. At imbes, ipakita mo na mas masaya ka sa kung anumang buhay mo ngayon. Yan yung magandang revenge dyan eh. Hindi mo kailangang ipilit yung sarili mo. Hindi mo kailangang i-please yung tao na magbago. Dahil lang ganun ng ugali, kailangan mong magkakababa sa kanya. Ikaw pa yung nagsusorry, ikaw pa yung umiiyak, ikaw pa yung nagmamakaawan na magbago siya dahil toxic ang ugali niya. Mga kamamay, hindi niyo po obligasyon na baguhin ang isang lalaki. Okay? Kung toxic siya, may choice kayong iwanan siya. May choice kayong mag-leave sa inyong relasyon. Para ma-realize niya na hindi pala dapat ganun ang ugali niya. Walang magtatagal na babae sa kanya kung katoksikan palagi ang kanyang pinaiiral. Imbes, mga kamamay, mag-ayos, magpaganda at ipakita mo sa kanya na sa paglayo mo at sa pagkawala niya sa buhay mo, doon ka mas nag-shine, doon ka mas sumaya, doon ka mas nag-improve, doon ka mas lumago, doon ka mas umunlad. So makikita yun ng isang lalaki. Iisipin niya na, ano nangyari sa babae na yon? Bakit hindi na siya bumalik sa akin? Titingnan kanya ngayon sa iba't ibang anggulo. Pwedeng sa social media, pwedeng sa kanyang mga kaibigan, pwedeng sa kanyang mga magulang, pwedeng magkaroon ng update yung mga taong yon sa iyo. At yung mga tao na yon, yun ang magsasabi sa kanya kung ano ng status mo sa buhay nung nawala siya sa buhay mo. Sabihin nung kanyang mga magulang, nung mga kaibigan niya, ng social media, gumanda na pala ang buhay nung babae na yon simula nung lumayo sa akin. Umasenso na pala yung babae na yon simula nung iwanan niya ako. So yun yung may isip ng isang lalaki. Kung kaya't ang isang lalaki ay magbabago, iisipin niya na, ako pala ang problema. Ako pala ang toxic sa aming relasyon. Kaya't mababaliw yan sa'yo. Mababaliw yan para muli kanyang makuha. Maghahabol yan para muli kang makuha. Yan yung isang bagay na kailangan yung gawin. Kung isang lalaki ay hindi nagbabago at puro katoksikan, hindi nyo kailangan ipilit ng inyong sarili. Lumayo kayo, maglaylo kayo, at imbes, ipakita nyo na mas sumaya kayo nung nawala siya sa buhay ninyo. Malamang sa malamang, mabaliw-baliw ang isang lalaki at maghabol-habol yan sa inyo. So, number 2, kapag sumusobra na siya, lumayo at bumitaw ka na. Yes, mga kamamay, walang mangyayari sa buhay ninyo kapag ganyan eh. Sabihin mo, magbabago tong lalaki na to, magtsatsaga ako dito. Mga kamamay, ilang taon ang lumipas, 10 taon ka nang nagtsatsaga sa pabago-bagong ugali ng partner mo. Sa katoksikang ugali ng partner mo. Pero wala nagbabago eh. Halos kalahati na ng buhay mo ang inubos mo para lang sa pagbabago ng partner mo. Pero hanggang ngayon, di mo nagbabago eh. Lalo pang lumalala. Yung bisyo, yung alak, diba? Yung online games. Pag ganyan, mga kamamay, matuto ka ng lumayo at bumitaw. Hindi maiisip ng isang lalaki yung halaga mo kapag gaganyan. At yung respeto sa sarili mo, nakakalimutan mo na rin. Nauubos na yung mga panahon, yung mga taon na dapat nagiging masaya ka at hindi ka nagiging alipin ng pag-ibig na yan. Okay, sanang maging alipin ng pag-ibig kung nasa tamang landas. Pero kung ikaw na lang yung nagtitiis at kumakapit sa mga bagay na, alam mong malabo na mahalin ka ng isang lalaki,
Baka nga mga lalaki o baka nga ang isang lalaki na partner mo ngayon, nagtitiis lang sa'yo dahil may nakukuhang pera. Diba? O ginagamit ka lang. Masakit yun, mga kamamay, masakit. Pero kung sumusobra na talaga mga kamamay, bakit hindi ka muna mag-live? Bakit hindi ka muna lumayo? Bakit hindi ka muna bumitaw? Para maisip ng isang lalaki na hindi unlimited ang pagmamahal mo na hindi naman niya ibinabalik sa'yo. Tandaan niyo ang pagmamahal, yan po ay dalawang bagay. It's you receive or to give. Okay? Kung nagbibigay ka at hindi niya na ibabalik, medyo mahirap yun. Ibig sabihin, ikaw lang talaga yung nag-exert ng effort, ipapakita ng pagmamahal, ikaw na lang yung kumakapit. Pag bumitaw ka, tapos na eh. Pag ganun mga kamamay, mahalin nyo naman sarili ninyo. Hindi unlimited ang inyong pagmamahal. Okay? Kung alam niyo na kayo na lang yung kumakapit, huwag kayo magtiis. Tingnan nyo rin kung may pagmamahal pa yung isang lalaki, baka kahit siya nahihirapan na rin. Ayaw mo lang bumitaw, kaya nagpapatuloy yung inyong relasyon. Baka mamaya puro away, puro tampuhan na pala ang nangyayari sa inyong relasyon, nagtitiis pa kayong dalawa, nagtitiisan pa kayong dalawa. Mas maganda na po mga kamamay na hanapin nyo yung kasiyahan ninyo sa ibang tao kung alam nyo wala na talagang pag-asa sa inyong relasyon. Okay? Sa ganyan paraan mga kamamay, kung talagang mahal ka ng isang lalaki, kung talagang nasa inyo talaga yung buhay ng isang lalaki, handa siyang magbago kapag bumitaw at naglaylo at lumayo sa kanya sa mga panahong hindi mo na maintindihan kung ano pa ang gusto niya. Diyan siya maghahabol, mababaliw sa iyo kapag nawala kang bigla. Sapagkat ikaw nagpo-provide ng lahat eh. Binibigyan mo siya ng pera, panggas sa motor, allowance. So lahat ng yan mawawala sa kanya once na bumitaw, umalis ka sa buhay niya. At makikita niya yon once na nawala ka na. Hahabulin ka niya, mababaliw sa iyo yan, nakahanap. Doon niya makikita ang halaga mo kapag nandun na yung willingness mo na bitawan ang isang lalaki. Okay? So next, itigil at ihinto mo ang paghahabol sa kanya. Yes mga kamamay, ito yung kalimitan na ang hirap alisin sa isipan, sa mindset ng isang babae. Yung tipong siya na nga yung niloko, o ikaw na nga yung niloko, ikaw na nga yung sinaktan. Okay, nakita mo na nga naghahalikan sila. Bakit kailangan mo pang habulin yung lalaki na yan? Kung alam mong toxic, kung alam mong siya yung gumagawa palagi ng problema sa inyong relasyon, bakit kailangan mong habulin? Bakit kailangan mong magmakaawa? Para ano? Para kaawaan ka? Tandaan yung mga kamamay, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa awa. Hindi ibig sabihin, nagtatagal lang ang inyong relasyon dahil naawa siya sa'yo. Dahil hindi niya kayang makita kang lumuluha kapag hiniwalayan ka. Huwag ganun. Maging matibay kayo mga kamamay. Okay? Huwag na huwag kayong maghahabol at dapat wala kayong awa na lumayo at lisanin yung isang lalaki kung alam niyo wala na talagang patutunguhan ng inyong relasyon. Kayo na lang palagi ang niloloko, kayo na lang palagi ang pinagpapalit, pinagtataksilan. Masyado kasi kayong mabait eh. Tandaan niyo ang pagmamahal ay hindi po tungkol sa pagtitiis sa mga maling gawain ng isang tao. Kung alam niyo na paulit-ulit na lang kayong sinasaktan, paulit-ulit kayong niloloko, huwag naman kayong maging martir, huwag naman kayong maging marupok. Okay? Mahalin niyo ang sarili ninyo. Mahalin niyo ang inyong pagkatao. Hindi kayo nabuhay para lamang magtiis sa katoksikan ng isang lalaki. Marami pang lalaki dyan mga kamamay. Kamamay, may mga anak kami. Kamamay, may mga negosyo kami. Huwag niyong isipin yon. Pwede naman pag-usapan ng ayos yan eh. Yung negosyo pwedeng hatiin. Ano kung masira lahat ng yon? Ano kung hindi na buo ang inyong pamilya? Kung puro katoksikan na eh. Habang buhay, titiisin mo na malungkot ka? Habang buhay, titiisin mo na sinasaktan ka ng isang lalaki? Mga kamamay, mas mabuti pang makipaghiwalay, lumayo, kung nakikita mo na mas mag-grow ka sa labas ng inyong relasyon. At mas makakapag-focus ka ng ayos sa buhay mo, sa mga anak mo, sa kasiyahan ng sarili mo, kung lalayo ka at lalabas ka sa inyong relasyon. Okay? Kung may pag-asa pang ayusin, baguhin yung relasyon ninyo sa pag-uusap, walang problema. Mas maganda yon. Pero kung talagang toxic na talagang isipan ng isang lalaki, wala ng pag-asa, ayaw na niyang ayusin, huwag mo nang ipilit pa ang sarili mo. Kasi masasaktan lang kayo, masasaktan ka lang, lalo ka na. Kung alam mong wala ka namang ginagawang pagkakamali, yung lalaki, laging nagiinom. Tapos binubugbog ka kapag dumadating sa bahay at hindi ka niya makita. Kaya naman pinag-asabihan ka niya ng masakit na salita. Kapag ka ganun mga kamamay, kung wala ka namang ginagawang pagkakamali at ginagawa yun sa'yo, dapat lumayo ka muna. Dapat makita mo yung halaga mo. Dapat i-respect mo yung sarili mo.
Sa ganung paraan mga kamamay, mababaliw at maghahabol ang isang lalaki kapag itinigil mo ang paghahabol sa kanya. Kapag hindi mo inisip na mahalaga siya sa iyo kung alam mong toxic naman siya. Okay? And last, mawala ka paminsan-minsan. Yes mga kamamay, yung pagiging unavailable mo paminsan-minsan, makakatulong po yan upang mabaliw at habulin ka ng isang lalaki. Yung tipong hindi ka palaging available sa inyong relasyon, kung kayo ay medyo bago pa lang na nagsisimula, huwag palaging nakabantay sa lalaki. Huwag palaging kada reply ng lalaki, mabilis ka agad yung reply mo tapos ang dami pa. So huwag ganon. I-delay mo paminsan-minsan yung reply. Kapag ka nag-reply yung lalaki, isin mo muna. Huwag masyadong mabilis. Yung iba dyan, mabilis pa sa alas 4 eh. Ang daming ginagawa pero nung nag-reply yung lalaki, umupo na, umungkot na. So yung pang inatupag. Huwag ganon. Masyado nyo pong ini-spoil ng isang lalaki sa inyong atensyon. Inyo pong ipakita sa lalaki na high value kayo. Pakita niyo po na high value kayo, na hindi kayo laging nakafocus sa kanya, marami kayong ginagawa, marami kayong inuuna. So sa ganung paraan mga kamamay, iisipin ka ng isang lalaki, mababaliw sa'yo at maghahabol yan. Yung tipong marami kang inuunang bagay. Iisipin ng isang lalaki na, aba teka, asinsado tong partner ko Masyadong busy tong partner ko Hindi siya nakafocus lang sa akin. Hindi siya batugan. Hindi siya ako lang ang binabantayan. So, mas gusto ko tong babae na to kapag ganito. Mas lalago ako dito. Mas mag-i-improve ako dito at mas magiging maayos ang buhay ko kapag ito yung nakatuluyan ko. Sa ganun parang mga kamamay, iisipin nyo ng isang lalaki. Sapagkat hindi ka lang nakamasid sa kanya maghapon. Yung iba diyang mga kamamay natin, mga babae girls, real talk lang. Bakit maghapon magdamag yung gustong kausapin ng inyong mga partner? Di ba kayo naboboring? Halos yung buong araw ninyo sa pag-uusap nyo na lamang umikot eh. Di yung mga topic nyo nga, parang wala nang kwenta. Kaya please mga kamamay, wag nyo pong ibigay sa lalaki lahat ng oras ninyo. Mawala kayo paminsan-minsan para hanapin kayo ng isang lalaki, mamiss kayo ng isang lalaki, okay? Para yung pag-ibig, pagmamahal, hindi mawala. So yun lang muna sa ngayon mga kamamay, mga bagay na kailangan nyo gawin upang mabaliw at maghabol sa inyo ang isang lalaki. For more video and love advice na kagaya nito, huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment sa ating mga video na ginagawa. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.